They are not party to any of the discussion at itong biglang gentleman's agreement with Xi Jinping. Nobody but nobody in the Philippines today, either the Supreme Court, the Presidency or Congress, can concede anything about territories. Hindi gawa yun ng Presidente. Sinabi niya na wala naman daw na makapag-concede. Pero ang problema kasi dito, hindi talaga siya nag-concede. Sinabi, okay, sa'yo na yan, Xi Jinping. Ang problema dito, ang crime talaga niya is umagri siya na wala kaming gagawin. Di ba? Ito yung ginawang press conference ni dating Pangulong Duterte sa Davao kagabi. At kakabangon ko lang nga, puyat din ako kakanood at saka siyempre ang aga ng mga reaksyon ng mga vloggers na mga idol din naman natin sila. Kanya-kanya silang pag-agree, kanya-kanya silang disagree sa mga issue na inilabas doon ni Duterte. Yung mga itinanong sa kanya. At itong ang vlogger na ito, ito. Binigyan niya ng reaksyon yung tungkol dito sa gentleman agreement. Siya na rin ang may sabi na sinang-ayunan nga ni Duterte yung status ko ng ibig sabihin. Yun yung nilalamon nung gentleman's agreement na sinasabi. Na pinapakalat na kung ano-ano pang mga spekulasyon nga yung narinig natin at napapanood. Pero ito pala yung mismo. At ito, binigyan na nga ng reaksyon ng vlogger na ito. Na wala naman daw masama dahil hindi naman totally pinakita na o sige, sa'yo na yung West Philippine Sea. Pero ang masama raw doon, ayon dito sa vlogger na ito, pumayag siya na wag pahintulutang ma-repair yung ating BRP Sierra Madre doon na nagsisilbing ang pinaka-outpost natin na isa na ring bali isang tumatay ron na papapatunay na sa kiniklaim natin yung Ayungin Shield. Sabi niya, yun ang masama ron yung pagkang-ayon niya na walang gagalaw. Isa nga may sabi na yung status ko ay ipinagpatuloy lang nito na yun din naman yung ginagawa ng panahon ni Aquino na walang gagalaw. Kumbaga, di kung nung dati wala rin ginagalaw si Aquino na parot-pareto lang din yung mga nagsusupply ng pagkain doon sa mga nagbabantay doon sa ating Sierra Madre. Ay ganun din yung ginawa ni Duterte. Pero sa ganitong press conference na nakinig niya, ay pinartangan pa rin niya na isa rin dan pag-try doon at pwedeng makasuhan pa rin si Duterte ng treason dahil sa pag-aktong yun. Nagtataka nga rin talaga kung bakit nilalagyan nito. Magaling nga itong vlogger na ito na siya na rin nagsabi, sinang-ayunan niya status ko. Ibig sabihin, wala nang gagalaw. Ngayon, kung gagalaw ka nga naman, magdadala ka doon ng maliban doon sa pinagkasunduan ninyo na mga supply lamang ng mga pagkain o tubig dun sa mga nagbabantay doon, maaaring yun nga yung magiging kakaiba doon sa agreement na yun. Wala namang nabago. Yun ang binibigyan din natin dito. Press conference na ito, marami pa rin ditong issue na nalinawan natin na nagpapagulo lang o ginugulo ng mga vloggers, DDS man yan o loyalist man yan. Yan ang re-reaction na natin sa araw na to. Pero bago yan, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Kakabangon lang nga po natin. At magandang umaga sa mga panig kayo ng Pinas naroroon ng mundo. Sumatin pong lahat muli ang pagpapala para sa araw na to. At bago pa tayo pumalaot, ano man tong ating mga mapag-uusapan, may kinalaman sa ating mainit na mga issue ngayon, gusto yung subscribe mo naman. Maliit na yung pila, makatangtambay po. At pakilike na rin. Okay. Tuloy natin to. At hindi lang naman itong vlogger na ito ang gusto kong question it. Baka sabihin nyo naman, bakit pala parating ito naman ang ating nilalaman ng mga itong ating mga talakayan. Hindi naman. Ang ibig ko lang sabihin, siya, mayroong napakalinaw dito ng mga conclusion. Kung talagang hindi mo sisuruin, talagang marami talaga rin siyang makukumbinsi. Na samantalang kung titingnan mo naman, isang misleading ito.
isang uri ng pagliligaw lalo na sa mga tao, ng mga viewers niya na talagang umaasa lang din naman sa mga informasyon na gustong marinig sa kanya. Yun po ang totoo dito. At ito po ay sa marami ko na rin napapanood ng mga video nito, napapagmasdan ko yung kanyang mga paraan ng ginagawang pagbablog. Ang gaganda ng mga umpisa niya. Truthfulness. Ang problema sa kanya, katulad din niya na may problema din siya sa mga sinasabi ni Duterte. Itong press conference yung ito. Meron din akong problema sa kanya. Gaganda ng intro niya. Totoo. Tapos talagang medyo makulay din. Ika nga ay mabunga. Ang problema sa kanya, nilalagay niya na sarili niyang conclusion para dalhin dun sa paniniwala niya. Upang yung mga tao, mga viewers niya, ay mapaniwala sa kanyang gusto. Ito ang pamamaraan ng vlogger na ito. Hindi ko siya inuhusgahan dito bago ko ito sinasabi. Kumbaga, tinatansya ko rin yung kanyang mga pamamaraan o yung kanyang pag-iisip talaga para sa mga ginagawa niyang influensya sa tao. At ganito ito. Papaniwalain ka sa una, talagang totoo yung kanya. Ang problema nga sa kanya, yung ililigaw ka na niya. Dadalhin ka na yun sa kung saan yun ang talagang master niya. Eksperto siya dun. Imi-mislead ka na niya doon sa katotohanan na sinimulan niya sana. Ganito ang mamaraan ng vlogger na ito. Okay, iwanan natin ito. Doon naman tayo sa ibang vlogger na ganito rin. Hindi ba't itong gentleman's agreement, bago umalis si Marcos, papuntang US nga dahil sa trilateral meeting niya. Kasama nga yung Japan. Inatanong nga ito, tungkol dito sa gentleman's agreement o yung secret deal. At dito nga nagkomento nga si Marcos o sinabi nga ni Marcos na talagang horrified. Talagang nakakakilabot, kasindak-sindak, horrific. Ganun ang mga termino niya. At pinagpistan nga itong mga vlogger. At ngayon, siyempre, maaari nang may nakapagparating nito sa dating Pangulo kay Duterte. Isinagot ito. Nga, nagdaas ng press conference kagabi. Pero biro mo ang naging tingin dito ng ibang vloggers na yung mga vlogger na napapanood ko din, yung mga pagtalakay nila dito sa gentleman's agreement na ito, na sila din para naguguluhan dahil nga sa pahayag ni Rocky, pahayag ni Panilo, kung alin ang totoo. Ngayong mismong yung tao na mismong gustong nilang marinig kung anong katotohanan sa mga sinasabi na ito ng mga tao ni Duterte. Sa halip na tanggapin yung totoong sinabi ni Duterte, iba yung kanyang tiningnan dito sa conference na ito. Ang tiningnan niya rito, grabe na di umano sabi niya sa kanyang basa yung pagbabanta kay Marcos ni Duterte. Ang akala ko, ang nauuhaw sila, o kaya gustong-gusto nilang malaman yung katotohanan sa mga sinasabi ni Roque o ni Panilo. Ngayon, nung mismong yung tao na nasangkot doon sa usapin na yun, dito sa secret deal o gentleman's agreement, yun na mismo ang nagsasabi ngayon, hindi naman nawala na rin yung kanyang atensyon ng ilang vloggers na ito. Naroon na doon sa sinasabi ni Duterte kung paano pagalitin lalo si Marcos na pagsasabi na matindi na lalo yung ginawang banta ni Duterte para kay Marcos. Dito ko tagni yung mga pangyayari at mga ginagawa ng mga ganitong influencer. Influencer ang matatawag ko ito dahil ako man medyo nung una hindi ko pa sila nasusuri gaano, hindi ko pa sila gaano nakikilala Talagang ako din nasisilo din nila sa kanilang mga paliwanag. Pero tumatagal, lumalalim yung nagiging pagtingin ko sa kanila. Na ganito pala talaga pamaraan nila. Hindi naman talaga yung katotohanan ang gusto nilang malaman dito. Pagkus gumawa lang ng hindi matatapos na kwento. Kung saan malalansin nila, malilin lang nila yung mga Pilipino na nakikinig sa kanila at nanonood sa kanila. Nakita ko ito, hindi ba dapat masatisfy sila dahil kung ilang araw ko napapanood sa vlog nila na sila yung nalilito dun sa secret deal o yung gentleman's agreement na magkasalungat na ipinapahayag ng dating tao ni Duterte. Ito nga si Salvador Panilo at saka dating spokesman na Harry Roque. Nung mga press conference na si Duterte at bilang tugon na rin nga dun sa sinasabi nga ni Marcos kahapon na interview nga sa kanya na horrific daw yung pinasok kung meron nga secret deal
tinugon na nga ni Duterte. Akala ko masasatisfy sila at titingnan yung mga katotohanan dito sa mga akusasyon na ibinabato kay Duterte na ipinagbili niya yung Pilipinas. Pero hindi pala yun. Hindi pala yun kailangan talaga nila. Pagkos, nung sa interview na yun, hindi nila kinuha yung talagang totoong layon kaya may interview yung gano'n. Kundi, ang tiningnan pa rin nila kung paano mag-init si Marcos kay Duterte. Sabi nga mas lalong dumami yung banta ni Duterte kay Marcos. Nakakalungkot na, nalulungkot ako na talagang pag sinabi mo palang marumi ang politika, totoong marumi, ganun na rin itong mga vloggers palang ito. Kailangan mo rin palang maging magpakarumi. Para lang maging in ka, o kumbaga ay maging hindi ka out of place sa larangan na ito ng political vlogging. Nahulungkot din ako dahil ako talaga, patas na patas ako lumaban doon ako sa totoo. Di isa o pero pag may mali ang Duterte, talagang hindi pwedeng hindi ko rin pupunay. Katulad ng mga nakaraan pa na Duterte nagpahayag na ibubukod yung Mindanao. Talagang disagree ako dito. Tinututulan ko siya dito. Noon nga, nilabas ko nga nun yung unang-unang argumento ko rito. Yan, daming mga sundalong namatay riyan para lang bumukod ang Mindanao dahil hindi naman yung bagong ideya. Nung pa yung gustong humiwalay. Kaya nga nung panahon ni Marcos, isang tribo dyan, isang village. Ang pinaubos ni Marcos, sinunog. Dahil nga sa mga ideya na ibubukod nilang Mindanao, gustong magsarili. Tapos may sasabihin, tinututulan ko yun. Kahit ako DDS. At salamat naman at si Duterte talaga may ugali na kung naramdaman niya na yaw ng tao, inihindo talaga niya. Hindi niya pinagpapatuloy. Tapos ako, mag Marcos man yan, mag DDS man yan. Yun ang gusto kong bigyan diin sa inyo. At dito nga ako labis na nalulungkot. Kaya talagang nadidismay. Pagkatapos ng conference na ito. Yung akala ko ang kukunin nila at gusto lang nila talagang malaman. Yung katotohanan dun sa secret deal. Yung gentleman's agreement na pinasa ko ni Duterte. Pero pagkatapos nito, hindi naman yun talaga ang intention talaga nila nung magpahayag na si Duterte. Kahit pa nga sinabi ni Duterte dun sa press ko na yun na sinong gago ang bibigay ng teritoryo ng Pilipinas sa ibang bansa o sa China. Pero hindi pa rin nila yun naintindihan, talagang sinabi pa rin nila isang pagka-traidor dahil hindi ka pumayag na ipa-repair yung BRP o Sierra Madre natin sa Ayun. Hindi pa kanina pa nga sinabi, status ko nga. Ibig sabihin, walang gagalaw. Kung ano yung dating dinat na ni Duterte doon, simula mag-start siya na maging Pangulo, yun pa rin yun. Pero ibang naging spekulasyon pa rin dito ng mga vloggers na ito. Katulad itong isa, hindi ba? So, parang ulitin ko lamang. Mali pa rin daw. Kahit treason pa rin ang kaso sa kanya ron. Dahil hindi siya pumayag na i-repair. Bahagi nga ng status ko yun. At siya din ang nagsabi. Na yun nga inilala mo ng agreement. Kaya hindi talaga ako nagtataka kung bakit ang Pilipinas ay ganito. Pag natuon sila sa isang issue, doon na lang sila. Isamantalang nagkakandagutom-gutom, hirap na hirap, lahat na mamahalan. Talagang dito sila lahat nakatuon. Ayaw nilang bigyan pansin yung iba na issue na talagang may kinalaman at mas may kahalagahan sa mga Pilipino.